Mga brad, ang panibagong version o version 5 na maxi scooter ng Rusi, alam natin pumatok ito sa kanilang market mga brothers. Walang iba kundi ang RFI 175. Tingnan natin sa ating walk around kung ano na ba yung mga nabago at na-improve sa scooter na ito. Mga brad, bago tayo magsimula, sa mga magtatanong ng presyo dyan, panoorin nyo po ng buo ang video. After na ating walk around, sasabihin po natin yan. At syempre, bago tayo magsimula, baka naman pwede nyo i-share ang ating episode dyan sa Facebook at mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Kaya mga brad, let's go sa go! Get ready. Drop the beat. So here it is mga brothers, ang version 5 ng RFI 175 ng Rusi. This is a maxi scoot mga brad. So alam niyo naman, marami tayong mga brothers on the wheels dyan na user ng motor na ito, na sigurado kung gaano ka-reliable ang binibigay na serbisyo nito. Pero syempre may mga downside din yan, wala namang perfectong motor, no? So ang motor na ito ay isang maxi scooter na pwedeng pang city ride, and syempre pwede nyo rin siyang pang long ride. At syempre gamit yan ni iMark Moto. Kung nanonood kayo sa channel ni Mark, kabisado nyo ang kanyang motor na si Pepe. Anyway, ang ganda ng kulay nito mga brad, matte blue. Sa lahat ng kulay ng RFI, isa itong gusto ko. Pangalawa yung may gray ata yan, as I remember. Matagal ko na ito na walk around review, kaya ko lang naman to i-walk around dahil panibagong version na naman. Alright, so tingnan natin ang front facing na motor. Meron tayo dito mga brad na non-adjustable na windshield. Yan, black po ang kulay niyan. And then ang paint job dito ng Rusi, ang ganda ng pagka-matte. May something na parang semi-flat na ang dating niya, pero matte pa rin ito mga brad. And then ang linings natin pababa at patulis po yan, no? Diba, makikita natin dito na meron siyang dual lamp na headlight and also projector lamp mga brad, oh. Angas. At ang daytime running lights natin, eto. Turn lights natin naman, eto mga brad, LED rin yan, pati yung daytime running lights. And also pairing check, oh, kahit papano may pagka-flexible, may pagkakunat, and then humahalo yung pagka-flex nya, no? Hindi naman sobrang flexible. Naka-conventional telescopic fork tayo rito mga brothers, and meron pa yung fork boots. Ang kagandahan dito, front disc brake tayo na may 2-pot piston caliper. At hindi lang yan, sinamahan pa yan ng combination braking system ng Rusi para safe na safe tayo sa ating preno, na sumasama yung preno sa harapan ng 40 to 30% pag pinreno lang natin yung likod. Naka 13 inches wheel mags tayo rito mga brothers, na may tire size na 110 by 70. Eh syempre tubeless na rin ito mga brad. Ang ganda rin ng gulong nito mga brothers, pang street talaga. At I can tell meron siyang pagka soft compound kahit paano. Alright, punta tayo sa side profile, no? Mattings natin dito pagdating sa floorboard nya is grabber po yan, makapit yan mga brad. At ang design natin dito sa side profile natin is very elegant and sporty vibe. Makikita nyo naman yung linings, napaka modern. At saka mapansin nyo, wala sticker, diba? Meron lang tayong badge ng RFI dito na dikit-dikit ang sulat na akala mo pirma. And then meron tayong sticker dito ng FI Euro 4 compliance siya. And then 175. Ay, that's it. Napaka simple, no? Tapos ang side stand, meron itong kill switch. Ayan. So mamamatay po yan pagka naka-engage, o hindi po mag-i-start yan pag naka-engage ang inyong side stand, no? At ang ating upholstery, eto, isa ito sa mga details na mapapansin nyo sa RFI. Yung upholstery nya, ibang-iba, pang kotse. At saka yung stitches nya rito mga brad, kulay puti, kaya highlighted talaga yung upuan. Alright, no, grab bar natin dito, split type po ito na bakal, no? At gloss black po iyan. Alright, kabilang side ng ating side profile, same approach, ganun din syempre, no? At makikita lang natin dito yung ating muffler, hindi siya ganun ka-upright, pero upright pa rin naman, pero semi lang, no? So pag kalulusong kayo sa bahay, ingatan nyo ito na hanggang dito yung tubig, kasi papasukin yung tambucho, no? Heat guard natin dito, flexible, at naka-allen bolts na rin na aftermarket. Sangka pa, tapakan ng pillion, ganda na engagement. Gusto ko to black, no? Hindi pansin, no? Kala ko nga wala siyang tapakan, meron pala. Ganda na engagement to. Alright, so side profile, ganda, stig.
Dito sa likod mga brad, ganun pa rin yung approach ng taillight. LED yan mga brad. Ang gusto ko dito, wala nakalabas na LED turn lights, no. Nandito pa, nasa mismong loob na na-assembly ng kanyang taillight. So mas maganda, hindi nasasacrifice yung forma ng motor, no. At saka napaka-premium tignan pagka ganito yung setup. May sariling ilaw yung plaka, LED na ito for sure. At ang bagong version ng plaka ng Rusi na puti, na sabot-sabot lang. Reflector niya kakaiba, nandito sa pinakababa. At ang kanyang rear fender dito, flexible, hindi po ganon na sobrang lambot. May pagka-flex konting-konti lang. Ang ating rear suspension mga brad, dual po yan. At good thing, adjustable po yan. So kung gusto nyo pa-adjust, depende sa pre-play nyo. Pero ngayon naka-factory settings po yan. Tire hugger natin dito, kahit papano may kahabaan siya. So mapoproteksyonan po ang ating mga components dito sa ilalim ng mga dumi, no? So hindi po basta-basta marurumi yan. Going dito sa preno, naka-disc brake po ito ng single pot piston caliper. Ayan, no? Sabi ko nga meron itong combination braking system. Alright? So ngayon mga brad, bike fitting para dito sa version 5 na RFI ng Rusi. So for the reference, I'm only 5'4", 54 kg at meron akong reach na 20 inches. Ganun pa rin, wala na bago, sexy pa rin. Anyway, ang seat height ng mga brother, 760. Pero mapapansin nyo, nakatingkayad ako kasi po malapad yung upuan nitong RFI. No, meaning pang maxi scoot talaga siya. At saka yung binibigay na comfort niya and also yung upholstery niya, napaka-solid. Kaya kung kayo malaking bulas, matangkad kayo rito, masisiyahan kayo rito sa motor na ito kasi pwede kayo umusog dito sa unahan kung matangkad kayo. And then pwede kayo mag-standard position. Ayan, cruising position na ginagawa lagi ni Mark. Anyway, pagdating sa kanyang bigat mga brad is 134 kg po ang bigat nito. Almost kasing bigat na lang si Yamaha NMAX. And then ang ground clearance is 120 mm. Below standard, pero ganun pa man, hindi naman ito basta-basta sasabit, basta tamang lubak o mga hams lang ang inyong pagdadaanan. Alright? At yung kanyang turn radius, laki malaki hindi ganun hindi standard malaki. So mag-enjoy kayo rito imanubra ito, hindi kayo mahihirapan. Yun lang, medyo nakatingkayad kayo kasi katulad kong 5'4". Yun. Pero namamanage pa rin naman, kita nyo naman natutula ko ito, no? And also ang ating riding position, since maxi scoot ito, siyempre ma-offer nyo ito mga brad, comfort, ayan o, loose, at saka hindi naman mababang handlebar, tama lang, o diba? Alright, and then meron tayo rito non-adjustable na windshield, makakatulong para hindi tayo ganun kabugbog sa hangin. Kaya bike fitting dito para sa RFI mga brad, approve! Okay mga brad, sakyan natin yung motorsiklo para makita nyo ang panel niya. Alright, so dito mga brad, gumagamit siya ng negative style na digital meter. Ayan o. And then, combination siya ng analog meter. Parang sasakyan. Ako mas gusto ko yung ganito Hindi ako more on sa mga digital Gusto ko may combination pa rin ng analog. And then, pwede nyong baguhin dito. May sets button niya sa kanan. Ayan, left and right. Nandyan makikita nyo, engine check, no? And then sa digital, hindi ako masyadong familiar If ever may picture, pakita natin. Anyway, hindi siya naked handlebar mga brad, no? Makapansin nyo may pairings yung handlebar niya na agresibo o pointed ang pagkaka-design. Ang switches natin dito, ordinary lang naman. I can tell na may pagka-quality na rin, and then may built-in na lagayan na talaga ng side mirror. Alam ko maliit yung tornilyo nito, no? Dito sa left, busina, left and right. Ang ating brake lever, standard po yan. Maganda yung end bar, may design. At ang handle grip, sakto sa isang large na kamao. Same approach din dito sa kabilang side, also sa brake lever natin dito. Andito ang ating hazard switch, kill switch and electronic starting. Yung ilaw po natin, wala nang switch, nakabukas na po yan ng pirme. At isa dito sa mga in-improve ng bagong version ng RFI, ginawa ng Rusi rito mga brothers, two-way na po ang kanyang remote. Kasi bago na rin yung design ng remote, which is makikita natin sa mga ibang brand. No, meron siyang answer back key, unlock, and also yung kanyang remote po, no? Ito 'yon. No, alam ko may alarm to. Ito ata yung alarm, ito yung answer back key. No, I'm not sure po. So makakasagot niyan yung mga bagong owner ng RFI na to. At nakagandahan pa, meron siyang physical key. No, ito maganda. Kung sakali maglobat itong remote mo, meron kang susi. So ma-access mo pa rin o ma-start mo pa rin yung motor na ito. Nandito na rin yung seats nandito na yung button ng seats and also yung button ng fuel. Speaking of fuel, 9.5 liters, malaki na to.
para sa isang maxi scoot. May tali pa yan, so hindi basta-basta malalaglag. And for the fuel consumption, meron siyang 38 to 40 kilometers per liter, depende po yan sa riding hobby nyo. Alright, no? At tingnan natin ang ilalim o underseat compartment. Ayan, bumubukas gulat ako okay tapos may lakaya siya, meron din. Alright, sagad natin. I guess magkakasya na lang dito mga brad isang half face na helmet. Hindi po kasyang open face dito at saka full face. Ngunit ganun pa man, makakapaglagay pa rin kayo rito ng mga essential na gamit nyo. Lagay ng battery. Ayan, so close na natin. Pag-usapan natin ang puso ng motor. Ito nga yung makina, no? So Euro 4 compliance na po ito dahil fuel injected na siya. Sabi ko nga, for the 175cc kahit papano may katipiran nito. Ang maganda rito, bukod meron siyang electronic starting, meron pa siyang kickstart, no? Kung sakaling malobat ka, may start mo pa rin ang motor nang walang problema. It means makakauwi ka pa mga brother. So mga brad, single cylinder, single overhead cam na dalawa ang kanyang bulb, no? Naka-air-cooled pa ito. At marami na naman magtatanong, no? At magdidepende na naman sa CC bakit daw air-cooled pa. Kasi po mga brad, ang science o pagpausapan mo natin technically, mababa lang po ang compression ratio ng motor na ito. Kaya po, hindi na kailangan ng liquid cooling. Meaning po, hindi po ganun kasobrang init ang working condition niya. Hangin lang po ang magpalamig, sapat na katulad po sa Kawasaki Barako 175. And again, meron siyang dulo na 11 horsepower and 12 Newton meter of torque, no? Hindi na rin masama para sa isang budget na maxi scooter. At saka ito naman, hindi naman to design na pang kare-karera, more on touring po ito na scooter na ito, pang deliver, pang long ride, pang city ride, okay din. Pero kahit pa paano matulin ito, kasi pagka sinusundan ko si Mark gamit na ito, tulin magpatakbo, no? Iba rin yung lakas niya, no? Okay, pag-usapan natin ng presyo. Mga brad, ang presyo nito hindi nagbago, sabi sa atin ni iMark. Meron itong cash price na 97,000 pesos pagdating sa kanyang total cash out, no? At kung kukunin nyo ito ng terms o utangin nyo, magda-down lang kayo ng 7,000 pesos. And for the 3 years, meron siyang 4,120. At syempre, ang rebate, 300 pesos pa rin. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang bagong version nitong RFI 175 sa comment section. Maingay! At mag-comment naman kayo kung ano yung mga gusto nyo pang pa-improve sa scooter na to para pagka in-address ng Rusi, mabago nila. So mga brad, ano pa bang mga scooter na Rusi o motor na Rusi ang gusto nyo pa-walk around sa atin? Comment nyo na rin. At huwag nyo pong kakalimutan suportahan ng ating page. Yan po, dyan sa Facebook. I-share nyo po ang ating episode. At kung dito naman sa YouTube, huwag nyo po kakalimutan mag-subscribe. Mga brad, maraming salamat po. Ride safe and cheers!